capable armed forces, lalo na sa pagdating sa usaping territorial claims. We have to have a strong military in asserting our national interests. Mr. President, Mr. Chair, I support the AFP modernization program. This program is crucial. Ang problema, bakit ngayon lang ang modernization program? Dapat nung una pa lang, pag-upo ng PBBM, dapat noon pa lang. Bakit ngayon lang? Ngayon nyo lang sisimulan. Bakit sa ano nyo ba dahil ba sa ginawa nyo? Dahil napabayaan at nabubulok na yung mga dating binili ni dating Pangulong Duterte na mga eroplano at mga kagamitan? Siyempre nabubulok yan Ba't ngayon nyo lang sisimula? Grabe. Naintindihan ko po na if you compare it to the jet, mukhang antique na ho itong Tucano. Pero meron ho yung ibang use. Ito po ay for our internal security, yung mga insurgency operations. Kasi ho, pag insurgency operations, ito po mga maliliit, mga lugar na maliliit, masisikip, nasa bundok, nasa jungle. So ang Tucano po, yan po ang best na equipment para po doon sa mga ganun na situation. So iba po yung use niya. No? Isa ho ay, of course, jet ho yan para po sa mga external defense ho natin. Pero yung mga internal ho natin sa loob, for example po, mayroong operations so, sa mga insurgency area, ito po yung Tucano po ang ginagamit ho nila. Pero to the credit of our military, medyo nabawasan na po yung problema natin sa insurgency. So kung tutusin, mas kailangan po natin yung mga fighter jet tulad ng FA-50. Mr. President. Tama ho kayo. Meron ho tayong plano to buy additional F-50s. Nag-order na ho tayo ng F-50s, mga new generation of F-50s po. Ayan po, no? Hello po sa inyong lahat. At welcome sa aking channel. Heto, at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Buds Press TV. Heto pong nakarang araw kung saan tinalakay ang budget ng Department of National Defense. Ang pinaka-objective nila sa pagtatalakay na ito ay iyong tungkol sa modernization ng kanilang kagamitan, panggera, na ang senador na interesadong na isa rin sa tunay na tuta ng gobyerno. Ito ay walang iba kundi si Rapi Tulfo. Pero nagtataka lang ako kung bakit sa 3 taon, 3 years na nagdaan simula 2022, sa umpisa pa sa pag-upo ni BBM ay ngayon pa lang bibili ng kagamitang panggera dapat. Di kaya kagaya rin ng DPWH ang takbo ng department na ito, na DND, Department of National Defense. Kasi nga ngayon lang na kaduda-duda talaga. Ang tanong ay, handa na ba ang bansang Pilipinas sa depensahan ang territorial sa dagat laban sa laging nabubuling China? Alam ninyo kasi nabubulok na ang mga biniling kagamitan na galing sa administrasyong Duterte dahil sa kagagawan sa pagpapabaya ng administrasyong ito dahil sa pagnanakaw ng pondo ng department na ito. Imagine kung itinuloy lang ng gobyernong ito ang nasimulan ng Duterte administration, na ang pagpapalawak ng modernization noon ay di sana na may tuturing na nating malakas ang ating sandatahan. Siyempre, malaki ang dapat na budget para sa maintenance ng mga kagamitan, na bukod pa sa pagbili ng bago at modernong mga eroplano na tuloy-tuloy dapat, kaso pamumulitika at gastos sa eleksyon ang inuna. Kaya bilyon-bilyon ang nagastos sa pamumulitika ng gobyernong ito. Isa ring budol itong si Rapi Tulfo na kunwari tatayo siya dyan sa budget hearing na yan, magtatanong na yung tipong alam mo na kung bakit ngayon lang bibili
ng kagamitang after 3 taon ay patay mali siya. Paano? Siyempre, patay mali siya lang siya eh. Itong senador na ito na halatang pang-off sticks lang. Senador Tulfo, huli ka na kung bakit ngayon mo lang tinatanong yung mga bagay na yan. Di ba? Kaya ito po, no, umpisahan po natin ang video ito. Thank you, Mr. President. Actually, dalawa lang ang tanong ko, 3 at maximum. Mr. President, Mr. Chair, I would like to state for the record that I am very supportive of the budget of the DND or Department of National Defense and its attached Mapapansin natin, parang cool lang eh, no? Halatang tikom ang bibig ng senador na ito eh. Nakakadismaya talaga. Kaya pagdating sa darating na eleksyon, wag nyo na iboto tong taong to. Walang kwenta. agencies. I commend the leadership of the DND and AFP for being firm in securing our country from both domestic and foreign threats, for protecting our national security and sovereignty. Sa panahon ngayon na lagi tayong nabubuli, lalo na sa sitwasyon natin sa West Philippine Sea, kailangan Yan naman lagi ang lumalabas sa bibig mo eh. Laging nabubuli. Wala naman ibang naiisip na kundi tayo naman ang maganda para hindi mabuli. Di ba? Kaya gusto kong kamustahin kung ano na yung nangyari sa pagtutungga ng anak nito eh, no? Yung malaking bote ng alak, tinungga. Ang laki-laking, laki-laking tao eh, no? Bundat na bundat sa pera. Grabe. Tahimik tong taong to eh, pagdating sa anak niya eh. po natin maging handa. While our country's non-aggressive stance and de-escalation approach are essential to our diplomatic relationship, we must ensure that we have a capable armed forces, lalo na sa pagdating sa usaping territorial claims. We have to have a strong military in asserting our national interests. Mr. President, Mr. Chair, I support the AFP modernization program. This program is crucial. Ang problema, bakit ngayon lang ang modernization program? Dapat nung una pa lang, pag-upo ng PBBM, dapat noon pa lang. Bakit ngayon lang? Ngayon nyo lang sisimulan. Bakit sa ano nyo ba eh, dahil ba sa ginawa nyo? Dahil napabayaan at nabubulok na yung mga dating binili ni dating Pangulong Duterte na mga eroplano at mga kagamita? Siyempre nabubulok yan eh. Ba't ngayon nyo lang sisimula? Grabe. Into transforming our defense forces into a self-reliant, credible, and modern institution. Sabihin niyo lang po ako kung ano ang pwede kong may tulong sa inyo, both in my official and personal capacities. Yan, tanong nyo. Nagtatanong siya, di ba, kung anong pwede may tulong. Dapat ang tanong diyan eh. Ano pa ba ang may tutulong ko? Bukod sa, dapat yan nung nakaraan, di ba? Kumbaga, kung tuloy-tuloy yan, ang tanong niya dyan eh, kung ano pa ang may tutulong ko. Sa patuloy na pagmoderno ng mga kagamitan. Ganun dapat eh. Kaso, sa puntong ito, sa salita at bigkas eh. Nagsisimula pa lang tayo sa una eh. Nakakadismaya, di ba? With that, I just have a few questions, Mr. Chair. Balik sa Umpisahan ko lang po sana kung kumusta na po yung modernization program, sa anong pace na po tayo, Mr. Naku, President. wala. Good sponsor. Tingnan nyo. Well, Mr. President, nasa Horizon 3 na ho tayo. Pero admittedly, Pero- sabi ni Secretary Teodoro ay matumal. Matumal. Ayun. Hindi ho matumal. Talagang walang nangyari, walang nagawa. Talaga inamin na eh, di ba? Pero kasinungalingan, matumal. Yun nga ang talagang nangyari. Walang nangyari. Di ba? Parang ghost. Parang ghost sa modernization yan eh. Kumbaga sa DPWH eh, ghost project. Nagkaroon kayo ng budget, pero naging ghost lang yung modernization nyo. Yan ang masama dyan. Because alam naman ho natin na complicated po ang modernization program. Pero maganda po, ang Senado po ay nagdagdag ng Kunwari lang. 20 billion sa modernization program, so that will bring it up to 60 billion in the program funds at meron pong another 30 billion in the unprogrammed funds. Di po, yan po ang masasabi natin. Unprogram, narinig na naman po natin ang unprogram.
Baka isa po yan sa mga malupit na ano na katiwalian eh. Yung unprogram na yan. Narinig nyo, unprogram. Walang kakwenta-kwenta. Ano yan mapupunta lang yan sa wala, sigurado. Ito po yung kanilang request para po mas bumilis pa ang modernization po natin. Thank you, Mr. Dapat President. hindi na Thank you, aprobahan. We have two crucial air assets at this point that I want to clarify. Hindi nila kine-question yung unprogram. Nakakadismaya lang kung mga senador na to, lalo na si Rapi Tulfo. Hindi niya kinwestiyon eh. The wisdom behind their acquisition, Mr. President. The A220, A-29 Super Tucano from Embraer Brazil versus FA-50s from Korean Aerospace Industries. Bakit po Tucano ang napili natin kumpara doon sa FA-50? Nakikita niyo naman po, yung Tucano, propeller pa po yung ginagamit, at mabagal kumpara doon sa Korean F-50 na jet, talagang fighter jet, may tuturing. Pwede naman tayo lumabas siguro sa bahay in case meron pong hostile foreign countries na gustong mambuli sa atin. Bakit po binili natin yung Super Tucano versus FA-50s? Mr. President, naintindihan ko po na if you compare it to the jet, mukhang antique na ho itong Tucano. Pero meron ho yung ibang use. Ito po ay for our internal security, yung mga insurgency operations. Kasi ho, pag insurgency operations, ito po mga maliliit, no, mga lugar na maliliit, masisikip, nasa bundok, nasa jungle. So ang Tucano po, yan po ang best na equipment para po doon sa mga ganun na situation. So iba po yung use niya. No? Yung isa ho ay, of course, jet ho yan para po sa mga external defense ho natin. Pero yung mga internal ho natin sa loob, for example po, mayroong operations so, sa mga insurgency area, ito po yung Tucano po ang ginagamit ho nila. Pero to the credit of our military, medyo nabawasan na po yung problema natin sa insurgency. So kung tutusin, mas kailangan po natin yung mga fighter jet tulad ng FA-50, Mr. President. Tama ho kayo. Meron ho tayong plano to buy additional F-50s. Nag-order na ho tayo ng F-50s, mga new generation of F-50s po ang Nakita nyo? Ngayon pa lang nag-order. Samantalang dapat noon pa. After 3 years, meron na tayo niyan. Dapat meron na tayo niyan after 3 years. Bakit ngayon lang? Tapos panibagong 20 billion na insertion o kung ba unprogram? Iyan ang gagamitin dyan. Ngayon, makikita natin, tingnan natin sa susunod na mga araw o mga after 3 years na naman siguro kung makikita natin nakabili sila ng ganyan. Dapat transparent sila sa ganyang bagay para makita ng mga tao kung saan napupunta ang pondo at kung saan napupunta ang gastos. Binili ho ng ating armed forces. So iba yung use ho nila kaya meron ho tayong dalawang ganitong equipment. So meron po tayong FA-50. F-50s po na bumili ho tayo. And how many Tucanos are we still trying to acquire or have acquired already? Sa malamang at malamang baka second hand na lang yung mga yan Mga tinatapunan na lang tayo ng mga basurang jet dito Yung mga bagong moderno ng mga ibang bansa, hindi na ganyan Yung Tucano na yan, grabe. Pang ano na lang. Lumang moderno na yung Tucano. Mr. Rutulfo. Ba't hindi mo question yung mga ibang mga issue dyan? Sa Tucano po, meron ho tayong 6 pang brand new na dadating po. Curious lang po ako, ang kapability po ng Tucano, yung range po niyan. So, po siya, malayo po yung kanyang range at 700 kilometers at yung loiter time po niya ay 2.5 hours. So, pwede siyang umikot-ikot po doon sa bundok o doon po sa area na meron po silang operation. As opposed to a jet po, talagang jet, hindi po pwede mag-ikot-ikot po yan. So meron po ba tayong mga fighter jets na pwede naman siguro sumabay sa mga foreign countries, yung mga hostile foreign countries na gustong mambuli sa atin? Do we have fighter? Parang yung tanong mo, Mr. Rapi, Tulfo, parang gusto mo na lumaban Dapat
pinarami muna natin yung mga sandata natin. Dapat gumawa tayo ng gumawa ng mga kagamitan, panggera. Bibili ka lang ng ilang ilang ano lang yan, sabog na yan sa ibang bansa, eh. Titirahin lang ng laser, kumbaga, mga modernong kagamitan ng mga ano, ng mga ibang bansa, lalo na yung China. Sunog agad yan sa ere. Sabog agad yan sa ere. Tapos yung tipong sa tono ng pananalita mo, gustong mo na lumusob sa China, eh. Hindi tayo ubra diyan. Senador Tulfo na may anak na mataba, na lumalaklak naman at malaking bote ng alak. Hindi po ubra tayo diyan, Senador Tulfo. Kulang yung mga kagamitan natin para sa gera. Kaya wag po tayong mangarap na kaya natin ng kumbaga ito yung salita niya, no? Parang pinapakita niya sa atin, sa mga taong bayan na malakas ang loob niya at handa na sa gera. 'Di ba? Yung tono ng pananalita niya. Pero kung tutusin, kung i-a-analyze mo, wala pa tayong kumbaga kulang-kulang, kumbaga ilang piraso lang yung bibilhin mong ano, fighter jet, eh. Walang kwenta. Jets, kayang makipagsabayan? Oh, Kasi yung Tucano, I don't think so. I'm not a military expert or anything like that. Pero puro pagyayabang lang talaga sa pagsasalita niya diyan sa harap ng Senado. Kumbaga, kaya ba? Kaya ba makapaggera? Samantalang ilang piraso lang yung fighter jet na bibilhin nyo, na hindi pa nabibili. Ngayon pa lang bibilhin dahil nung nakarang taon ay puro pangungurakot at pagnanakaw ang ginawa dyan sa department na yan. Grabe. mukhang outdated na po yung Tucano. So, Mr. Hindi nga President, makasagot, meron ho tayo Problema, hindi agad makasagot, eh. Dahil may problema. Walang data, walang datos, na may papakita tong department na ito, eh. yung in-upgrade ho natin yung existing ho nating 11 F-50s at bumili ho tayo ng additional 12 na F-50s. At ito pong Tucano ho natin ay iba po yung use niya. In fact, sa South America, even the US, gumagamit ho sila ng ganyang pang-equipment. Dahil nga, Ang maganda dyan, 1,000 o kaya 2,000 ganyang fighter jet para masabing malakas ka. Tapos yung mga tangke, tapos yung mga sundalo, yung mga miyembro, libo-libo. May mga milyon pa, di ba? Para masabing malakas na bansa ka. Pero wag ka magsasalita ng ganyan na kayang-kaya mo ng makipaglaban. Tanong niya, kayang-kaya na ba makipaglaban sa mga nambubulig? Ilan lang yung fighter jet natin, eh. Tapos magsasalita ka niya sa harap ng Senado. Halatang napapaghalataan kang mayabang ka lang. yung kanyang, kumbaga, yung mission niya, operational mission niya ay iba po compared to the Yes, F-50s. Mr. President, I don't know the wisdom na magbibili kayo ng 18 units na Super Tucano, or I think this was ordered prior to this administration, previous administration pa to, 18 units of Super Tucano whereas 5 lang na FA-50. Pwede pa kaya natin bawasan tong Tucanos? Kasi we know naman na medyo bumaba na po yung problema natin sa insurgency. To the credit Mao of the kayo, military. Senator Rafi. So bakit pa tayo Isa pa hong kasunod pa, eto no, isa pa hong kasinungalingan ang pinagsasabi niya na konti na lang at hindi na ho tayo masyadong problemado sa insurgency. Sa palagay niyo ba pagkaalis ni Pangulong Duterte, ganun pa rin na iniwan niya na kukunti pa rin? Hindi ho, dumami huli ang mga problema natin sa insurgency. Ganyan po. Kaya sobra ho kasinungalingan ang sinasabi niya na parang pinupush niya, konti na lang daw insurgency. Parang nag-promote ka pa. Pinomote mo na maganda ang ginawa ng gobyernong ito at konti na lang insurgency. Samantalang kakampi na ng gobyerno yung mga dilawan, eh. 'Di ba? Malamang at sa malamang dumami na naman 'yan.
Sila magkakasabuatan. Kasinungalingan na naman ang pinagsasabi. Di ba? Kuha ng mga nitong Super Tucano, dadamihan natin na sabi nyo kanina, pang-insurgency lang to. Nabawasan yung problema natin sa insurgency. Tama ko kayo, Senator Rafi. In fact, we're now moving into what we call yung Huwag ho tayong maniniwala. Nabawasan ng insurgency. Ibig sabihin, sa gobyernong ito, magtitiwala ka ng kaalyado na nila, yung mga dilawan. Nako, multi-dimension external defense posture puro sa labas na ho. Kaya ho, binawasan ho nila yung Super Tucano ho natin to 1 squadron, 12 units na lang. Yung 6 na dadating will complete the 12 units. So hindi na ho 18. Tama ho kayo. Thank you. Pwede tayo mapakita ng video. Hanggang ngayon po ba ang military nagtumatanggap pa rin ng military hardware donation from other foreign countries, especially mga bansa na kung saan meron tayong issue? Can we show the video, the picture? Kasi recently I've seen some pictures na medyo nababahala ako. May mga Chinese character mga donation. Ayan red plate pa. So ibig sabihin mga opisyal ng DND ang gumagamit yan, service vehicle. At mukhang made in China ata. Luma na raw yan, Mr. President, according to the DND. Wala na ho. They don't accept Is that being used still? So did we stop accepting donations? Ginagamit pa ho ngayon. But they don't accept donations anymore. Pero chinecheck po ba natin kasi pwede naman lagyan ng bagyan. Yeah, meron ho. They checked it and wala po silang nakikitang security. So wala na? Yes. From now on, hindi na tayo tatanggap? Correct, wala na po. Okay. Last na naman po, Mr. President. Bomb shelter, wala ho bang balak ang ating DND na maglagay ng bomb shelters para sa mga civilians tulad ng nangyari ngayon sa Taiwan kasi hindi naman natin malalaman yung panahon. Darating panahon na ayan po, no? Hanggang dito na lamang po. Siyempre, kumbaga napakinggan po natin ang kasinungalingan na pinaggagawa nito sa budget hearing yan sa DND. Nakakadismaya kasi 20 billion ang program ang budget. Hindi natin alam kung saan mapupunta ang 20 billion na yan. Nakakadismaya, di ba? Ang laki, 20 billion. Sana mapunta sa modernization program nila diyan sa DND. Dapat kung masimulan at nagkaroon uli ng kumbaga halimbawa existing kumbaga naka-order na sila. Dapat sa susunod na taon order uli sila. Para yung mga kasundaluhan natin, yung mga lalo na yung mga Air Force madagdagan din. Kasi kapag nadadagdagan ng kagamitan natin, nadadagdagan yung mga Air Force kumbaga diyan sila, kumbaga makati na yung mga kamay nila Gustong-gusto nilang gumamit ng mga ganyan, di ba? Matutuwa sila. Bukod sa, syempre, nabalita natin, nadagdagan yung sahod nila. Syempre, madadagdagan dapat ang maganda niyan, madagdagan din ng nila, ang knowledge nila. Marami silang marunong gumamit ng mga modernong kagamitan. Yan ang gusto nila. Bukod sa tumaas ang sahod nila. Kaya ito po, no? Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.